Last Saturday, September 30, the memorial of Saint Jerome, there was a vicarial laity assembly. And what was striking during that day was the report on, or coming from the parishes. And one thing was very obvious. First, kumukonti ang nagsisimba. In fact, sa mga parishes, sabi nila, of the total Catholic population in a parish, between 2 to 6% only are active in attending masses. Worse, secondly, is of the total Catholic population, halos walang gustong maglingkod sa simbahan. Kung meron man, naglilingkod na yan ng mga dekada-dekada. Walang bago. Walang may gusto. Kaya sabi nila, karamihan ng mga naglilingkod sa simbahan, mga retired, senior citizen. And so the question that was posed to us was, why? Why is it that there is bumababa ang attendance ng mga misa? At bakit walang may gustong maglingkod sa Diyos at sa simbahan? And the answer is, because there are hindrances along the way. Maraming mga balakid. And you see, in the gospel for today, Jesus was very honest to these three persons who said, I will follow you. Sinasabi ni Jesus, hindi naman ganun kadali yan. Sasabi nga isa, I will be your follower wherever you go. And Jesus would say, the foxes have lairs and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Sabi pa sa isa, let the dead bury their dead. And sabi ni Jesus sa isa, whoever puts his hand on the plow but keeps looking back is unfit for the reign of God. Sinasabi lang ni Jesus, yung realidad natin na kakaunting nagsisimba at mas kakaunting naglilingkod sa Diyos at sa simbahan dahil may mga mas inuuna ang tao. And that is the problem with the world of today. Hindi problema yung gusto mong maglingkod. Ang problema, ano at sino ba yung uunahin mo? Kaya ngayong tatlo dito, gusto nilang unahin yung paglilibing ng kanyang tatay. Well, it was not literal siguro naman na sinasabi ni Jesus, wala naman ba siyang pakiramdam na di siya nakikiramdam sa namatayan? Hindi naman yun ang point. Sinasabi ni Jesus dito din, yung nag-aararaw at palingon-lingon ay hindi rin fit. Sinasabi lang ni Jesus, ano ba yung gusto mong unahin? Sino ba yung gusto mong unahin? Yun ang point. Hindi pwede na Diyos and then marami kang sinisingit-singit. That's the problem of the mentality of the world. Kaya nga tignan ninyo, yung mga tao gustong maglingkod. Pero, Father, may meeting kami eh. Father, meron kaming reunion. Father, di ako makapag-serve ngayon, di ako makapag-lecture ngayon. Bakit? Meron kaming conference. Ang daming, we better ask ourselves, ano ba talaga? Sino ba talaga ang dapat nating unahin sa buhay? It's a question of who and what takes precedence in life. Yun lang naman ang point eh. Para sa akin, wala naman sigurong tao talaga na sasabihin, ayaw ko per se na maglingkod sa Diyos at sa simbahan. Gusto natin lahat yan. Pero ang problema, hindi kasi malinaw sa atin kung sino ba talaga ang uunahin natin. At ano talaga yung uunahin natin. Kaya nga kadalasan, yung mga excuses natin not to serve, not to follow, and not to attend Mass, hindi ba mga personal na mga rason yan? Bakit? Kasi hindi malinaw sa tao ano
At sino ba ang uunahin? Or shall I say, to be more specific, ano at sino ba ang nauuna sa tao? When it is not clear who takes precedence in your life, then I am sure you will never commit to God. Tandaan niyo po yan. Kung hindi malinaw sa inyo kung sino at ano ang uunahin at nauuna sa buhay ninyo, there will always be a time na sasabihin mo, Lord, pwede ba ganito? Pwede ba ganito? Pwede ba ganyan? Dami nating excuses. Bakit? Sabi ko nga, hindi malinaw sino at ano ang nauuna sa buhay. Kaya sinasabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, let the dead bury their dead. A person who puts his hand to the plow and keeps looking back is unfit. Parang tinatanong din niya sa mga taong ito, oo, mahalaga yung tatay mo na ilibing mo. Malagang ito. Pero, sino ba ang nauuna? Sino ba ang uunahin mo? Mahirap yung mag-dedicate ka, Lord, I will serve you. And along the way, nalilito ka kung sino ba yung dapat na unahin mo. Maraming ganyan, no? Lalong-lalo na kahit yung mga naglilingkod na matagal na sa simbahan, hindi pa rin malinaw at times, ano na ngayon ang uunahin ko? Prayer meeting ko o anak ko? Ano na ngayon ang uunahin ko? Pagle-lector ko o pagtatrabaho ko? Di ba? Hindi malinaw. Kaya nagkakaroon tayo ng mga hindrances. Bakit? Hanggat hindi na manalilinaw o nililinaw sa atin kung sino ba at ano ba ang nauuna, there will always be hindrances to following Jesus. Tandaan niyo po, ang pagsunod kay Jesus at paglilingkod sa Kanya ay napaka-radikal. Kung hindi ka handa sa pagiging radikal na ito, kailanman hindi ka makakapaglingkod ng buo sa Kanya. So we pray that we may discern always. Tanungin siguro natin sa sarili natin araw-araw, sino at ano ba talaga dapat ang nauuna at uunahin ko sa buhay? Ang Diyos o iba?